This representation stands here to point out the effect of conservative and antiquated regulations in schools on the right to education of members of the LGBTQIA community or the queer community. According to the chapter of Queer Advocates Organization Bahaghari in the Eulogio Amang Rodriguez Institute of Science and Technology or IRIS, napilitan ang nasa 25 transgender students na magpaputol ng buhok upang payagan sila ng enrollment personnel na makapag-enroll sa papasok na semestre. Kumalat noong March 15 sa social media ang isang video ng naturang sapilitang pagpapagupit. Bilang reaksyon, maraming mga kabataan ang umalma sa ganong haircut policy kahit na hindi naman sila estudyante ng IRIS dahil sila din ay nakaranas o naging saksi sa kaparehong insidente sa kanilang mga paaralan. Lumilitaw na malawakan itong problema para sa mga miyembro ng queer community sa mga eskwelahan. Iginigiit din ng iba't ibang mga organisasyon at personahe na labag ang sapilitang pagpapagupit sa lokal na ordinansa sa lungsod ng Maynila na nagbabawal sa anumang forma ng diskriminasyon batay sa SOGSC. Matapos ang inisyal na reaksyon ng publiko at sa pag-iit ng mga estudyante ng IRIS sa pangunguna ng mga organisasyon sa loob ng campus, nakapaglunsad ng dialogo kasama ang campus administration. Napagpasyahan na ihinto ang pagpapatupad ng kanilang haircut policies at magbubuo ng mga bagong polisiya kasama ang student organizations. Mr. Speaker, kailangan po nating kilalanin na absurd, outdated, at irrelevant na po ang gender-based haircut policy sa mga eskwelahan. Hindi sukatan ng galing ng mga estudyante ang haba, ikli, o forma ng kanilang buhok. Hindi rin ito marka ng kung gaano kadisiplinado ang mga estudyante. It is senseless to deny the enrollment of a student on the basis of their hair. Ano po ang ugat ng absurd policies gaya nito? These are offshoots of an educational system that merely aims to produce meek and docile employees out of our youth. Kaya sa eskwelahan pa lang, sinasanay na ang mga estudyante na basta-basta na lamang sumunod sa anuman ang pinapataw sa kanila kahit na walang basehan ang isang naturang polisiya. Kinikitil ang kanilang self-expression na bahagi ng kanilang karapatang ipahayag ang kanilang sarili. Para paglabas ng mga estudyante mula sa eskwelahan tungo sa real world, hindi na sila sanay na igiit ang kanilang mga paniniwala at karapatan. Masasanay na lamang sila sa mga tanikalang igagapos sa kanila. Kaya naman, Mr. Speaker, para mahubog ng husto at tama ang mga kabataan, dapat maging mga malayang pook para sa pagpapahayag ang ating mga universidad at eskwelahan. Naniniwala tayo na kayang maging magaling ng kabataang Pilipino, gaano man kahaba, kaikli, o kakulay ang kanilang buhok. Pinagpupugayan natin ang matatapang na estudyante ng IRIS sa kanilang pagpupursige upang isulong ang makabuluhang pagbabago sa patakaran sa eskwelahan. At ang lahat ng matatapang na estudyante sa buong Pilipinas na lumalaban para sa demokratikong karapatan at kalayaan. Pinapatunayan po nila na habang may kabataan, may pag-asa. Yun lamang, Mr. Speaker. Maraming salamat.